Zion Williamson, bumalik ang karma. Nanganganib ang sahod. Zach LaVine, sa Sixers pala ang destinasyon. Blockbuster trade na naman sa Warriors. Win now mode na ngayon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng high quality running shoes, Adidas Fashion mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Ang future earnings ni Zion Williamson ay nasa panganib, kasama ang potential loss na nagkakahalaga ng $126 million over sa kanyang final 3 years sa kanyang kontrata. Kung sakaling mabigo itong ma-meet ang specific weigh-in checkpoints habang naglalaro bilang requirements. Ang final 3 years ni Zion Williamson sa deal ay hindi na garantisado matapos nga nitong nakapaglaro lamang ng 29 games noong huling taon. Ang New Orleans Pelicans ay sumugal, habang nagdiwang si Zion sa extensyong pinirmahan nito noong buwang July 2022, sa kabila sa mga injury history at playing time concerns. Ayon sa review sa kontrata ng The Athletic, ang non-guaranteed status para sa 2025-26, to 27 at 2027-28 seasons ay pwedeng mawala. Matapos nakapaglaro lamang ito ng 29 games last season, na-miss niya ang more than 22 games. Ang Pelicans ngayon ay mayroong contract power para i-waive si Williamson matapos ang 2024-25 season habang hindi na magdudulot ng epekto sa salapi. Ang kontrata ni Zion ay nag-introduce lamang sa unusual measures, at direktang magiging garantisado lamang kung nailaro niya ang sapat na laban, kabilang ang specific weigh-in checkpoints. Ang kanyang bigat sa katawan, kasama ang body fat percentage, ay kailangang bumaba sa 295. Ang mabigo na ma-meet ang criteria na ito ay ang naglagay sa kanyang sahod sa panganib. Ang kontrata ay pinoprotektahan ang Pelicans sa potensyal issues sa kanyang kanang paa ni Williamson sa 5th metatarsal. Kung sakaling maramdaman niya ang fracture na ito muli, magkaroon ng stress injury or hardware failure na related sa previous injury, kalahati sa kanyang sahod para sa 2024-25 season ay hindi magiging garantisado kung sakaling ma-release ito ng team. Habang ang contract's complexity ay hindi karaniwan, ito ay nag-reflect naman sa trend ngayon sa NBA, na kung saan ang mga koponan ay naghahanap ng injury at playing time protections para sa mga significant contracts. Para sa Pelicans, ang kontratang ito ay nakapag-provide sa kanila ng flexibility at safety net, isang bagay na pwede silang magdesisyong ma-trade si Williamson para ma-regain ang kanyang guaranteed salary. Si Williamson ay kailangang lagpasan ang mga weigh-in checkpoints at ma-meet ang mga game thresholds para sa 2024-25 season. Para kay Zion na ma-maintain ang kanyang kalusugan, at on-court performance ay hindi lamang crucial sa kanyang career, ngunit pati na rin na ma-secure nito ang kanyang financial rewards na nakatali sa kanyang kontrata. Kasama ang $126 million na nakaabang. Ang sugal ay napakataas, ngunit isang disiplinang pagsubok para na rin sa hinaharap ng young star. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Patas lang ba ang Pelicans kay Zion? Sa kabilang banda naman mga kaibigan, nakaupo sa third sa Eastern Conference, ang Philadelphia 76ers ay hindi na kailangang dumagdag pa ng another star, ngunit si Daryl Morey ay kailanman hindi nagsasayang ng pagkakataon. Sa seasong ito, ayon sa latest news ng Philly, ang Sixers ay inaasahang magpapatuloy sa dalawang malaking pangalang manlalaro, habang sila ay inaasam ang NBA Championship. Ang Sixers ay patuloy na naghahanap sa marketplace. Kung sakaling titignan ang kanilang asset pool, merong 3 first-round picks na pwede nilang ipalit. Sila ay may iilang manlalarong may expiring contracts. Kaya sina Zach LaVine, OG Anunoby, ang dalawang ito ay ang mga pangalang nananatili sa kanilang mga mata. Isang tao rin na kanilang pinanood ay itong si Tobias Harris, na siyang papatapos na ang deal para sa $37 million. Siya ay naging 1-2 punch sa magkaibang punto at maraming team ang nagka-interes dito sa kanya. Ang kawalan ni James Harden sa summer ay nag-iwan ng malaking butas sa backcourt at si Tyrese Maxey ay halos napunan ang void na ito. Ngunit sa conference na makakaharap mo ang tulad ng Boston Celtics, Milwaukee Bucks, and Orlando Magic, ang agwat sa pagkakamali ay hindi imposible kina Embiid at sa iba pa. Kahit na itong si Embiid, Maxey at Tobias Harris, ang Sixers ay kakailanganin pa rin ang isang manlalaro or dalawa para sa pagiging NBA champions.
Anong masasabi niyo mga kaibigan? At speaking of trade, nakita ng lahat kung paano ginulat ng Warriors ang NBA, kasama ang mga blockbuster trade. Para sa perfect system player tulad ni na Karl Anthony Towns. Or maging kompletong shockang deal para sa swingman na si Jimmy Butler. Sa halip, ang Warriors ay hanap ngayon ang 5 alternative deals na involve si Andrew Wiggins para maboost nila ang kanilang championship hope sa seasong ito. Ang trade na makadaragdag ng shooting at sukat. Ang Golden State ay makakabenepisyo rin sa more shooting at size sa paint at ang trade sa Indiana Pacers ay ang magpapahintulot sa kanila na may tama ang 2 ibon sa isang bato. Ang deal, ang Golden State ay matatanggap sina Buddy Hield at Obi Toppin, habang ang Indiana Pacers ay matatanggap si Andrew Wiggins. Sa trade proposal na ito, ang Golden State Warriors ay ang mas makakabenepisyo na makuha si Buddy Hield at Obi Toppin mula sa Indiana Pacers kapalit kay Wiggins. Si Wiggins na siyang nahirapan at naging inconsistent, ay nahanap ang sariling naging underperforming sa seasong ito, isang bagay na naririnig ngayong ang Warriors ay nag-explore dito sa kanya. Ngayon, isang blockbuster swap kasama sina DeMar DeRozan. Isa sa best deals sa market ay ang ma-involve ang nagre-rebuild na Chicago Bulls para sa mga younger swingman na nakasentro para kay DeMar DeRozan. Ang trade, makukuha ng Warriors sina DeMar DeRozan, habang ang Bulls ay makukuha si Andrew Wiggins. Ang blockbuster swap na ito ay hindi lamang nakaragdag ng scorer at playmaker sa Warriors roster, ngunit nakafocus rin sa kanilang win now mode, na kung saan hanap nilang ma-maximize ang kanilang championship window. Si DeMar DeRozan, isang 4-time NBA All-Star, ay makakapagdala ng wealth sa experience at offensive firepower sa Warriors. Nakikilala sa kanyang abilidad, mid-range game, at playmaking skills. Si DeRozan ay makakapag-provide ng versatile scoring option sa tabi ni Stephen Curry at Klay Thompson. Ang kanyang abilidad para gumawa ng sarili nitong play at nag-excel sa isolation situation, ay maaaring magdulot sa Warriors na mas magiging delikado. Ito ay malaking karagdagan sa kanilang valuable dimension sa kanilang championship aspiration. Sa seasong ito, sa kabila sa kanilang walang katiyakan sa loob ng Bulls, si DeRozan ay nakakapag-average ng 22.4 points, 3 point rebounds, at 5.4 assists per game sa kanyang 45.1% mula sa field. Kasama si Andrew Wiggins na naipakita ang flashes of talent, ang pagkakataon na ma-acquire ang proven star tulad ni DeRozan ay hindi na dapat pag-isipan pa ng Warriors. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa deal na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.